Treasure Hunting Weekend mga ka-TH. Ito'y video ko noong 2019, kasagsagan ng COVID. Kami ay nag-treasure hunt sa isang bundok na tinatawag na Emperor Burial Ground. Ito yung treasure site ng Emperor. Isa ito sa mga treasure site ng Emperor at meron tayong live pointer dito. Tatay ng kasama ko na matanda na, at kitang-kita niya noon nang binatilyo pa siya na naghukay dito ang nasa 40 kasundalong Hapon araw-araw gumagawa ng tunnel sa bundok na ito. At nang akyatin namin ay ito ang nakita namin, talagang mayroong mga marka ang mga bato. Ito, yan ay reverse arrow. Yan, karamihan ng mga arrow na yan ay 4 meters ang distansya to 7. Ayan. Noon nga maraming nagsabi na ako lang daw ang gumawa niyan. Nilulumot na yan, medyo nalinis lang dahil sa nilinis namin. At isa na malaman mo na legit na marker ang nakita nyo sa bato, dahil ang mga marker na yan ay below the knee. Mababa sa tuhod ang sukat ng mga marka na gawa ng Hapon. Hindi eye level, kasi kung eye level madaling makita. Kaya ang pinagawa sa kanila ng mga general ay magmarka sa bato sa medyo mababa, below the knee, at hindi naman yung mabaon sa ground. So below the knee lamang. Yan ang mga sukat. Kahit doon sa isla, sa napuntahan ko na isla na merong treasure sa isang kuweba, ay ang arrow ay nasa baba. Hindi talaga siya makikita kasi hindi eye level. Kung hindi mo titingnan sa baba ng bato, hindi mo makikita ang mga marka na legit. Yun, so agad dito masasabi mo na meron sa paligid nito. Ngayon nakita ko to, yan ang kanilang fulcrum, bali sentro yan. Yung bilog na yan, man-made talaga yan. Yan ang kanilang sentro. Diyan mo ilalagay ang kompas mo at malocate mo yung 4 na direksyon. Sa bawat na 4 na direksyon ay pwedeng merong 3 kamote na nakabaon. Kamote ang tawag diyan sa mga treasure na yan kasi ano siya, itong hinuhukay, kinakabot. Ayan, siya may pagka-square sa bilog na bato. Yan, no? Napansin nyo sa bawat 5 meters, 7 meters ay mayroong mga bato ito na counter sign. Yung reverse arrow ay nandyan lang sa kaliwa, kaya west. So sa east yan mayroon na naman, and then doon sa norte ay naroon yung hukay namin ngayon na concrete banga. Yung banga na baon sa lupa, pinatungan ng napakalaking bato na mayroong malaking litrang C sa ibabaw. Kaya napakaganda talaga ng mga sign dito. Kaya ako'y naniniwala na ang bundok na ito ay Emperor Treasure Site. Merong 175 treasure site ang Emperor sa kalat-kalat na kapuluan sa Pilipinas. Hindi lang doon sa Luzon, hindi lang sa Visayas, hindi lang Mindanao, kundi pati yung mga isla na uncharted, yung mga isla na wala sa mapa, yung maliliit, meron yan. Yan ang bata pa ko noon, 40 high school, na napadpad kami doon sa maliit na isla, at di mo akalain na mayroong itinago sa maliit na kuweba. Matagal na yun, hindi ko lang yun binablog kasi hindi pa ako nag-vlog noon. Pero nababanggit ko na yan sa mga vlog ko. Maliit lang yun mga alahas lang yun, pero totoo yun na treasure box. Okay, so ito, nature made pa ba yan? Sinong magsasabi na nature made yan? Hindi namin yan ginawa.
Nalinis lang yan dahil nilinis ng kasama ko. Pero nilulumot yan. So yan, pwedeng 3 meters, pwedeng 15 meters yan. So tingnan lang ang kaliwa at kanan yan. Meron kayong makikitang countersign sa unahan yan. Kung hindi sa 3 meters, 15. Yan. So doon pa rin yan sa banga. Kung hindi sa banga, ay dito sa kaliwa, sa west. Meron siyang arrow, ayan na arrow, yan ay mga nasa ano yan, 7 meters ang ganyang mga arrow. Kaya doon yan papunta sa unahan. Meron na akong pinahukay doon. Ano ito, magkabilaan, banga yung sa unahan. At dito naman sa kabila ay dalawang bilog lang na bato ang countersign niya. So gamit na gamit talaga yung fulcrum, yung pinakagitna kanina na bilog na bato na mayroong square na kinarp. So yan, biyak na bato, pwedeng ano yan, countersign. Sino ba namang nagbiyak ng bato, di ba? Di ba karamihan tao? Ito yung deformed old tree, old na talaga yan, no? Pwedeng sa baba ng elbow ng deformed tree, malalaman nyo na ano na yan, na nakukutri na old na talaga siya dahil hindi na namumunga. At makikita mo naman sa puno niya, oh, malnourished na talaga siya. Kaya ito na parte ng bundok, maraming marka, merong mga countersign. Kaya dito na portion, ito lang sa circumference na 12 to 15 meters. 15 meters pinakamalaking circumference ay nandyan sa loob ng circumference na yan ang kamuting kahoy. Ang kamuti, kapag sinabi natin na kamuti ay pwedeng ano yan, giveaway lamang. So yan lang naman talaga ang ating kayang hanapin, ang giveaway. Giveaway ay pwedeng pinakamababaw 2 meters, 4 meters, and last na lalim ng giveaway ay 7 meters. So yan, kapag maghukay kayo na 10 meters na kayo at wala pang nakita, ibig sabihin pwedeng hindi giveaway, pwedeng big deposit. At para sa akin ay huwag nyo nang ipagpatuloy, kasi paglampas nyo ng 10 ay malalim na talaga kung meron man. At hindi na vertical yung inyong hukay, kundi slanting na or horizontal na sa loob, sa underground. Okay, so ito hindi ako makaano sa sign na ito, move on. Sa unahan niya narito napakalaking smiley, kinarb din, no? Ayan. At sa bandang kanan yan ay nandun yung letter C. Sa ibaba niya ay naroon yung hugis banga na semento, which is metallic ang detection niya, metal talaga. So pwedeng may metal sa loob ng banga, pero hindi natin sasabihin na ginto. Metal lang muna hanggat hindi natin nakikita. Ayan, no? Letter C. Sa baba niyan, ayan. Ayan, unti-unti nang makikita yung banga. Ayan, no? Ayan. At nang ating i-detect yan ay positive talaga na metal. Okay, malakas ang ano niyan, ang kanyang detection. Ha? All metal. Yan, no? Binawasan ko ng sensitivity yan. Sensitive natin yan. Yan. Puno, oh. Woo! Ang simento ito pre. Yan yung natagpuan namin na simento sa ilalim ng simento. Sa
Sa ilalim ng bato. Bato na yan. Yan. Okay. So, patuloy naming hukayin. Pero patayin ko muna yung video. Balitaan ko na lang kayo mamaya. Okay. Alangan naman ipakita mo yan pre kung meron yan, di ba? Ay, hindi na. Oo. Budget, ito yung bato. Yung hukay na yan kasi ang tinuturo dito ng sign na ito. Itong ngayon kasing sigunti dito. Pressure under the lakyan. Ang distance yan ay approximately 7 meters. Kaya doon kami naghukay. Gumamit din ng detector at mamaya ito naman ang hanapin namin papunta doon. Dito naman sa bandang west, mga katiyats, ito yan yung 15 meters galing sa marka kanina, yung tatlong mahabang guhit with parang X. Okay yan, yung sign na yan parang X siya pero parang nagbanggaan na dalawang arrowhead. So yung tatlong linya ay pwedeng 15, pwedeng 3 meters ang distansya. Ayan, andun sila. At ng ating idowsing yun ay doon nag-detect sa ika-15, kaya test dig kami doon sa 15 meters. Ito naman tong mga namin, wala kaming nakuha dito kasi nag-test dig lang kami at hindi na kami nakabalik dyan dahil sa COVID nga ay stricto ang mga checkpoint. At nang balikan namin after 1 week, yung hukay namin doon sa banga ay bumagsak yung malaking bato sa ibabaw, tumabon, at yung banga nalaglag pa doon sa hukay ay lalong lumalim. Tapos yung bato napakalaki, parang tricycle doon na dumagan nasa ibabaw ng batong banga, simintong banga ba yun. Kaya yun, wala na tayong manpower, wala naman akong financer noon. Kami lang ang kaibigan ko dyan. Ako ang kaibigan ko lang nag-finance. Allowance lang tsaka pagkain. Pero medyo butas din ang bulsa ng kaibigan ko. Kaya nung mag-stricto ang COVID, hindi na kami nakabalik dito ng ilang buwan. Kaya gusto ko balikan ang site na ito. Dahil sa ngayon ay meron na tayong magandang gamit. Ito yung banga simento yan at metallic talaga ang detection sa ating metal detector. Ilaw lahat yung LEDs, kaya sampak siya. Ayan, sino ba namang magsasabi na walang laman yan? Ang totoo niyan, yung malaking bato sa ibabaw ay tumabon diyan, tapos yung banga lalong nabaon pa. Ewan ko lang kung pinagpatuloy yan ng mga kasama ko, pero hindi na talaga ako nakabalik dyan since the COVID. Ayan ang medyo dyan na istorya, pero gusto ko to balikan talaga to. Makikita niyo naman mga katiyats kapag hinukay namin to muli, kapag papayag yung may-ari ng lupa na muling balikan namin yan, ay makikita natin kung ano talaga ang laman ng banga na yan. Okay, yan yung araw na tumambad siya. Pero pagbalik namin after a week ay natabunan talaga yan yung malaking bato sa ibabaw. Hindi nagkaroon ng problema sa mga checkpoint at hindi na kami nakabalik. Okay, so hanggang sa muli mga ka-good news, mga katiyats, mga cart lover, kami magpaalam na muna. Hanggang sa muli, paalam. Will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3.